Ang bawat bata ay mahalagang bahagi ng pamilya, komunidad at ng buong lipunan. Sila ang pag-asa ng bayan at nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon, pagmamahal at gabay upang maabot nila ang kanilang buong potensyal sa ilalim ng mga batas at pandaigdigang kasunduan tulad ng United Nations at United Nations Convention on the Rights of the Child. Kinikilala na ang mga bata ay may mga tiyak na karapatan na dapat igalang at pangalagaan. Kaming unang pangkat ay magtatalakay sa inyo ng 10 karapatan ng bawat bata. Ang 10 karapatan ng bawat bata ay nagsisilbing gabay upang matiyak na ang bawat kabataan ay lumaki sa isang ligtas, maayos at makatarungang kapaligiran. Sa pagtalakay sa mga karapatang ito, mas mauunawaan natin ang ating tungkulin bilang mga magulang, guro at miyembro ng komunidad sa pagprotekta at pagtataguyod ng kapakanan ng mga bata. Unang karapatan, karapatan sa buhay at maayos na pag-unlak. Ang bawat batang Pilipino ay may karapatang mabuhay ng ligtas at malayo sa anumang panganib. Dapat silang mabigyan ng sapat na pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, damit at pagmamahal upang sila ay lumaki ng malusog, physical, mental, emotional at spiritual. Tan sa pangalan at pagkakaungayan. Sa oras na ipinanganak ng isang bata, siya ay may karapatan magkaroon ng pangalan at may rehistro sa civil registry. Mahalaga ito upang makilala siya bilang mamamayan ng bansa at magkaroon ng access sa serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon at kalusugan. Ikatlong karapatan, karapatan sa pamilya at pag-aaruga. Ang pamilya ang unang tagapagturo at tagapag-alaga ng bata. May karapatan ang bata na lumaki sa isang pamilyang nagbibigay ng pagmamahal, gabay at proteksyon. Kung hindi kayang alagaan ng magulang, tugulin ng pamahalaan na tiyaking may altinahigong pangangalaga para sa bata. Sa edukasyon. Ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan. May karapatan ng bawat bata na makapasok sa paralan, makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan, kasarian o kapansanan sa pag-aaral ng isang bata. Kalimang karapatan, karapatan sa kalusugan at nutrisyon. Dapat mabigyan ang bata ng sapat na serbisyong medikal, bakuna at nutrisyon upang maiwasan ang sakit at malnutrisyon. Ang kalusugan ay pundasyon ng kanilang maayos na paglaki at pagkatuto. Pang-anim na karapatan, karapatang sa proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan. Ang mga bata ay dapat protektado laban sa anumang uri ng pisikal, emosyonal at sexual na pang-aabuso. Hindi sila dapat saktan, takutin o pagsamantalahan. May mga batas sa Pilipinas na naglalayong ipagtanggol ang mga bata laban sa ganitong sitwasyon. Karapatan laban sa child labor at exploitation. Hindi dapat nagtatrabaho ang mga bata sa mapanganib o mabibigat na gawain na maaaring makasama sa kanilang kalusugan at edukasyon. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay may aral at maghanda para sa kinabukasan. Ikawalong karapatan, karapatan sa pagpapahayag ng opinyon.
May karapatan ang bata na magsalita at ipahayag ang kanilang salubin at opinion, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kanila. Dapat silang pakinggan at igalang ang kanilang pananaw ayon sa kanilang edad at kakayahan. Karapatan sa pahinga, paglalaro at libangan. Ang paglalaro at ang pagpapahinga ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bata. Sa pamamagitan ng laro at malikhang gawain, nahuhubog nito ang kanilang kakayahan, imahinasyon at pakikisalamuha sa kapwa. At ikasampo, karapatan sa pantay na pagtrato at walang diskriminasyon. Lahat ng bata ay may pantay na karapatan anuman ang kanilang kasarian, relihiyon, katayuan sa buwan, kapansanan o pinagmulan. Dapat silang matuwin ng may respeto at dignidad sa lahat ng pagkakataon. Sa kabuuan, ang 10 karapatan ng bawat bata ay hindi lamang mga salitang nakasulat sa batas, kundi mga prinsipyong dapat isabuhay at ipaglaban. Ang mga karapatang ito na kinikilala ng United Nations sa pamamagitan ng United Nations Convention on the Rights of the Child ay paalala na ang bawat bata ay may dignidad, halaga at kinabukasang dapat pangalagaan. Sa muli po, kami po ang